May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tree of Life kung tawagin ang nyog dahil bawat parte nito ay may pakinabang. At sa buong mundo, ang Pilipinas ang isa sa mga bansang nangunguna pagdating sa coconut production. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 100 milyong high-quality coconut trees ang balak itanim hanggang 2028 upang mabawi ang posisyon ng Pilipinas bilang top producer ng nyog. Alamin ang mga programa ng Philippine Coconut Authority upang matulungan at maprotektahan ang milyon-milyong coconut farmers sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, July 4, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan.
Capcom. Amoy nakaka-joyful! Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan! Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, oras po natin 21 minuto na makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang TGIF. Tama ba? Friday na? Thank God it's Friday! Ikatatlo na po tayo sa buwan ng Hunyo. It's Hulyo pala. Ano bang Hunyo? Hulyo. July 3, 2026. Ayaw umalis sa buwan ng June. Yan, bilis kasi eh. July 3, 2026 na po tayo mga kaibigan. Muli, samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa DZRH, Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Until 11 o'clock po tayo ng umaga. Tara na, public service na agad-agad. Uy, may bagyo ha. Wala pa sa loob. Patuloy pa rin pong minomonitor ng Pag-asa ha, yung bagyo sa labas po ng ating bansa, Philippine Area of Responsibility. Yan po sa silangang bahagi, no? Posibleng lumakas bilang super typhoon. Naku, paghandaan natin to ha, mga kababayan. Ha? Dahil yan daw po ay magpapalakas ng southwest monsoon o habagat sa susunod po na linggo. Naku, ingat po tayo dito. Anyway, mamaya hingi tayo ng update sa Pag-asa. Marami po tayong tinututukan ha ngayong araw na ito, pero batiin ko lamang mga nakatutok sa atin na mga Grab driver kanina. Ayan, maraming salamat Kuyang Jun Javier, nakatutok siya sa atin ngayon. Ayan. At samantalahin na natin pati si Kuyang Jaime Cabido Gadia. Salamat po. At ganun din po kay Kuya Jose Sabaliero de los Santos Jr. Thank you po. Tutok lang po kayo sa DZRH. Eto na muna tayo mga kaibigan. Eto na. Flash Report. Flash Report! Si Senator Marcoleta, si dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa, sinampahan na po ng kaso sa ombudsman ha, plunder.
o ng ombudsman, sinampahan po ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Alamin natin ang detalye. RH5 Val Gonzales. Val, go ahead. Sandigan Bayan, particular na dito sa may pinaka-lobby, dito sa may receiving, kung saan dito sa may Judicial Records Division, kung saan nag-inang kasi lugar kung saan ilihahain isinipay mga reklamo. Dumating yung palihim itong mga tauhan, mga personnel ng Office of the Ombudsman at ipinafile na nga laban dito kay Senador Rodante Marcoleta at itong si dating Congressman Defensor. Base doon sa kuha ng aking video, walang nagkukumpirma kung ano kung eto na nga ba yung pagsasampa ng kasong plunder, pero base doon sa kuha ng aking cellphone, ng ating video na makikita ngayon, ay kuhang-kuha ng aking camera na ang sinasampa ng kaso ay itong si itong si Senador Rodante Marcoleta at itong si dating Congressman Mike Defensor at isa pang individual plunder. Yung makikitang nasa dokumento, yung complaint sa sheet ng Office of the Ombudsman, kasong plunder, yung isinampa laban dito sa dalawa at dalawang iba pa. Dalawang iba pa. Eh kung matatandaan mo dun sa kasong i-file dun sa Commission on Elections, ay nabanggit din yung pangalan ng dalawa. Itong sina Varias at itong si Biray. Yun yung nakalagay dyan. Oo. Ito yung mga respondent dun sa kaso. Na unang kaso na i-file doon sa Commission on Elections, nakalaunan ay na-dismiss sa level ng Commission on Elections, pero dahil sa umamin itong si Senador Rodante Marcoleta, nakatanggap nga siya ng 75 million pesos na campaign contributions mula kay dating Congressman Mike Defensor. Kaya ang fact-find hanggang mauwi umakyat sa level ng preliminary investigation, at ngayong araw na ito, araw ng Biyernes, ay formal na nga nagsampa ng kaso itong anti-graft body o itong Office of the Ombudsman. Taliwas doon sa laging ginagawa ng Office of the Ombudsman na kapag nagpa-file ng kaso, particular na doon sa mga kaso, ibang kaso na may kinalaman doon sa manumalyang flood control projects, ay mayroong abiso sa aming mga media na nagko-cover ng Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan na magpa-file na ng kaso, pero itong particular na ito ay walang mga ma-official ng Office of the Ombudsman na personal na nagtungo para i-file yung kaso. Dati-rati pinangungunahan ito ni Assistant Ombudsman Miko Clabano ang pagpa-file ng kaso doon sa mga usapin project, pero Sino ang nag-file ngayon? Sino ang nagdala? Ngayong araw na ito, ang nagdala ay mga personnel lang ng Office of the Ombudsman, kasama yung kanilang cameraman dun sa Public Information Office. Kaya kami nagduda dahil cameraman ng Public Information Office, ng Media Office, ng Ombudsman yung nandito. Pero yung kausap namin kanina, nakasamahan nila, ay hindi kinukumpirma, kaya kanya-kanyang sources ang ginawa ng mga tagawang media at yung company issue na cellphone maze na bigay sa atin ng opisina ay kuha ko at yan ngayon yung ginagamit na ngayon bilang pagkumpirma ng iba pa nating mga kasamahan sa media, yung kuha ko sa ating cellphone na pinipirmahan ng clerk ng receiving section ng Sandigan Bayan habang ito ipinafile ng dalawang mga personnel ng Office of the Ombudsman. Yan yung sitwasyon ngayon. Hindi ko pa makuha yung mga lawyer ba? Mga lawyer ba na sa Ombudsman na nagpa-file ngayon, Val? Usually mga lawyer. Usually mga lawyer, yung mga field investigators, yung usually kasama ni di mo nakuha mga pangalan. Hindi mo nakuha yung mga pangalan. Yan. Makikita dyan sa ating video kung maayos yung pagkakalatag dahil
gamit yung aking malaking tripod na issue ng opisina, ay kuha ko mura dito sa may receiving section yung mga pangalan ng mga respondent. Uulitin ko, ito yung sina dating Congressman Mike Defensor at itong si Senator Senador Rodante Marcoleta ang sinampahan na malinaw na nakasadyan sa dokumento ay sinampahan ng kasong plunder. Kasabay niyan, May, ay very unusual na malaking bilang ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office. Kung may papakita ng DZRH News Television yung mga kuha ko sa kanina na naipadala dyan sa ating news center, sa ating television tech, kung may papakita yung pagdating ng malaking bilang ng mga personnel ng Quezon City Police District, ng National Capital Region Police Office, at pagdating ng dalawang mga opisyal ng Philippine National Police na nanggaling sa QCPD, nanggaling sa NCRPO, at mayroong panggaling dyan sa Campo Crame, at nakikipag-ugnayan sila dito sa mga security personnel ng Sandigan Bayan para doon sa deployment ng malaking bilang ng mga personnel na mga pulisya, mga miyembro ng PNP na nakadeploy ngayon sa loob at labas nitong Sandigan Bayan. Yung mga opisyal nating binanggit ay pinamumunuan nitong mga opisyal, Lieutenant Colonel at mga major na sila Limawan. Ang apelido at ang isa pang apelido ay si Ligan, hindi ko lang alam yung kanilang mga ranggo, pero galing sila ng National Capital Region Police Office, galing ng Campo Crame, at galing ng Quezon City Police District. Marami-rami yan. Makapal-kapal yung bilang ng pulis na nakaalalay dyan sa inyo sa Sandigan Bayan. Oo, sa mga ngalaga dun sa seguridad, dahil dun sa mayroong paghingi ng security personnel, paghingi ng seguridad ng Sandigan Bayan, at ito ay kasabay ng pagsasampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor. Yan ang kinakauling sitwasyon mula rito sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Ako, Bal, Gonzalo, tapos na. Bal, tapos nang mai-file o nandyan pa? Ongoing pa yung filing? Tapos nang may-file, May. At lumabas na yung dalawang personnel. Tatlo actually, kasama yung cameraman ng Public Information Office ng Office of Ombudsman. Umalis na sila ngayon dito sa may pinaka-lobby, dito sa receiving section, kung saan inihahain yung mga kaso. Kanino man ay umalis na yung mga tauhan ng Ombudsman at nakalabas na dito sa may pinaka-lobby mismo ng Sandigan Bayan. Wala namang any group na nasa labas, wala naman. Maganda yung tanong mo, May, dahil yan yung isa yan doon sa dahilan kung bakit humiling itong Sandigan Bayan ng proteksyon, humiling ng seguridad mula sa PNP. Ako ay naglalakad ngayon, May, dito sa may pinakalikurang bahagi, at titingnan lang natin yung sitwasyon, kung ano yung sitwasyon. Sa likod ba? Sa likod ba dumaan ang mga kinatawan ng ombudsman nung nag-file ng case? Bal? Usually, May, sa likurang bahagi. Sa likurang bahagi nanggagaling. Sa likurang bahagi. So, yun, ng Sandigan Bayan. Nakalabas na sila. Nakalabas na? Ayun, yun. So, nagtatanungan kami. Pero ang mga pulis in place pa, no? Nakaalalay pa. Malaking bilang, May, dahil ang naririnig ko kanina ay mukhang mag-set up dito. Mukhang maglalagay na ng command post o maglalagay na ng pansamantala nilang lugar dito sa Sandigan Bayan para magbigay ng proteksyon dito sa malawak na compound ng anti-graft court. Oo, marami-rami yan. Marami-rami yung mga pulis na nakita natin, RHTV, makisuyo nga. Marami-rami yan, So, galing yan from saan? NCRPO? O Quezon City lang? Quezon City Police? Siyempre. Magkakasamang persa ito, PCPD, NCRPO, at yung opisyal ay mula sa NCRPO. Hindi ilan lang yan, marami. At maging sa
national headquarters, yung mga opisyal na nakipagpulong kanina sa security personnel ng Sandigan Bayan May. Okay. Antabayan na natin ang mga follow-up report mo, Val, ha? Diyan sa labas ng Sandigan Bayan. Mula sa Sandigan Bayan, back to you, May. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH5 Val Gonzales mula po dyan sa Sandigan Bayan. So, na-file na po ng Office of the Ombudsman kasong plunder daw po laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. Isinampa na po yung kasong plunder dyan po sa Sandigan Bayan. At tabayanan po natin yung mga follow-up report, ha? Kaugnay po ng development na yan. Maganap po dito sa ating bansa. Standby lang. Oras po natin, 36 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby, meron pa rin po tayong pasyente. Sikapin nating matulungan. DZRH Operation Tulong. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about CBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset changed from me to them. Like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay atlet ng Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang
direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan, 45 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Saglit lang po ha. Meron lang tayong mahalagang panawagan. Baka nakikinig po si Mamang Taxi Driver. Sa amin sa DZRH Operation Tulong ang tawag namin sa inyo ang aming mga Cambio King. Ayan, Mamang Taxi Driver na ang plaka po ay AAA AAA 4668. No, baka nakikinig ka po ha. Yung aming pong kasama si Kuyang Henry Uri. Mukhang nahulog yung wallet diyan po sa inyo pong sa inyo pong taxi baka po nahulog pag dating niya po dito sa DZRH wala yung wallet niya. Ang nasakyan po niya na taxi po again ang plate number ay AAA AAA 4668 no. So siguro nakakwentuhan po ni Henry yung driver taga Antique daw po kayo no, Mamang Taxi Driver. Oo, paki na lang po ha. Ayan, pakisuyo na lang. Naisakay po si Henry mula po dyan sa May Alo Evangelista papunta po dito sa aming station sa DZRH. Siguro mahigit 30 minutes pa lang po ang nakalilipas. Muli sa taxi driver mula sa Antique na may plate number AAA 4668. Ayan, na-announce natin. Ayan, baka po nakita nyo naman baka sakali po't nakamonitor kayo. Paki-check nyo po ha yung inupuan po ni Henry. Sa harapan ba si Henry na upo? Driver side siguro si Henry no? Ipiwi na? Oo, driver side ba na upo si Henry? Driver side, baka nakita niya. Oo, baka naman. Feeling ko baka si Henry sa harap na upo yan. Oo, sige po, makisuyo na lang po. Pakibalik nyo na lamang po dito sa aming himpilan sa DZRH sa Vicente Soto Street, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Please po, ayan, galing po ang panawagan na yan sa aming kasamang si Kuyang Henry Uri. Babalik po tayo saglit lamang. Oras natin, 47 minuto na makalipas po alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi
lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin. Meron na tayong 51 minuto makalipas po alas 10 ng umaga doon po sa mamang taxi driver, no? Na maaaring baka sana nakita ng mamang taxi driver, mahirap nung pagka meron nakaupo na ibang pasahero. Sana ibalik kung sila nakakuha, no, nung pong wallet ng aming Kuyang Henry Uri. Ang taxi daw po na pangalan Ivand, YVAND, no? Yankee Victory Alpha November Delta, Ivand Taxi. Ayan, at nakaupo po daw si Kuyang Henry sa likod nga po, no? Sa likod ng taxi. Sana makita nung mamang taxi driver, si Mamang Kambyuking. Ano po? Balik nyo na lang po dito sa DZRH at ang pinakamahalaga dyan. Oo. Di ba, Kuyang Henry, wag na yung laman, yung mga IDs, di ba? Lahat ng mga cards, di ba? Punong-puno ba ng cards ni Kuyang Henry, yung pati IDs nandun? Oo, balik nyo na lang po please, mamang taxi driver, at doon sa maaaring nakapulot, bigay nyo kay mamang taxi driver, ibalik dito sa DZRH. Dahil dito naman bumaba ang Kuyang Henry Uri. Ayan. Mga kaibigan, meron po tayong pasyente ngayon pong TGIF. Ngayong pong Friday, si Nanay Virginia Dantes Faigmani. Tama ba? Faigmani o Faigmani? 78 years old, taga Sampaloc, Maynila. Ayan, si Nanay Virginia po, 3 sila magkakapatid at magkakasama sa bahay. Abay, di yata nag-asawa ang Nanay Virginia. May tinatanggap po na pensyon, kaya lang maliit daw po yan. Siyempre pag pensyon buwan-buwan yan pong pinagkukunan nila ng pang-araw-araw. Oo, pero si Nanay Virginia po na-diagnose, no? Merong hypertension stage 2 diabetes, chronic kidney disease, yun ang mahirap eh. Okay lang sanang may hypertension diabetes, wag lang mag-chronic kidney disease, ano? Oo, so nag-aalala po si Nanay sa kanyang kalagayan, walang sapat na halaga, kailangan niya pong magpa-test daw po sa kidney, no? At of course may mga kailangan po para dyan. Nanay Virginia, magandang umaga po, good morning. Nanay, dinig Yes, mo. ma'am. Ayan, dinig mo po ako. Yes, ma'am. Oo, Opo, ma'am. paano niyo pinopronounce yung apelyido ninyo? Faigmani, Faigmani. Oo nga. Faigmani, no? Hindi siya silent I. Akala ko Faigmani. Bakit ganun apelyido? Kayo po ba'y may lahing German? Hindi ko po alam, galing sa Romblon ng father ko eh. Sa Romblon. Oo, baka yung iyong nuno ay foreigner. Siguro po. Oo, anyway. Kumusta ka, Nanay Virgie? Anong tawag sa iyo, Virgie? Opo, ma'am. Sinan? Ito po, ma'am. Opo. Ito, ma'am, hindi ko na yung arthritis ko umaatake. Ngayon, umaatake arthritis mo? Opo, hindi. Ngayong linggo natin, nagsasaklay po ako. Nag-ER nga po ako sa Jose Reyes. Opo. Ang sabi ng masyado daw manipis, nagdidikitan na kaya sumasakit ang aking mga tuhod. Opo. Ngayon po, lagi akong monitor. Ngayon, binigyan po ako ng latest, Alendronide sa tuhod. Oo. 1,000 a month po yun, Alendronide. Yung vitamin sa tuhod po. Opo, kailangan mo yun, Nanay Virgie, ha? Pero alam mo, natutuwa po ako sa iyo kasi yung edad mo, 78 years old. Ingat ka po, ha? Bibihira po. Ngayon, sa panahon na to, aabot sa 78, di ba? Alam niyo yan. Pero kaya mag-iingat po kayo, medyo, alam niyo na,
yung pagkain ninyo, 'di ba? Pagka may arthritis, konting ingat, 'di ba? Iwas-iwas. 'Di ba, Nanay? Nanay Virgie. Oo, di ka daw nag-asawa. 3 kayong magkakapatid, hindi kayo nag-asawa? Opo. Andito, pati lang po ako. Yung isa, estudyante po yun eh. Parehong senior po. Pareho po kami senior. Oh, pareho kayong hindi nag-asawa? Opo, ma'am. Bakit? Biglang ganun nangialam. Hindi naman love scam. Oo, na love scam? Hindi po. Totoo ba yan? Talagang talagang po love, kaya lang hindi nagkatuluyan. Kala ko, tatanungin sana kita, ala ay, parang uso na pala yung love scam noon. Ay, hindi po, ma'am. Ibig sabihin, na in love noon, nadala. Ganun ba yun, Nay? Opo. Opo, ma'am. Bakit naman nadala? Ha? Bigla na lang nawala. Bigla na lang nawala? Boyfriend pa lang nawala na, Nay? Oo, 5 years. 5 years? 5 years. Oh. Ilan taon ka nun, Nanay? Nagtatrabaho pa po ako noon eh. Siguro mga 30, ganun po. Uy, pinakailaman ko na yung buhay mo. Sorry naman. Okay lang yun, no? Anong dapat pala, so 5 years, tapos hindi kayo napunta sa kasalan. Hindi na po, kasi maraming problema yung lalaki. Marami. Ay, sige, okay na yun. Pag maraming problema, wag na. Tapos nun, hindi ka na nag-try ulit. Hindi ka na. Po. Kaya lang gusto na nakilala ko na edad ko eh. Sabi niya, magsama na lang kami. Gusto niya yung SS ko, saka SS niya pagsama. Siniswerte ka, pupunta ako sa inyo dahil gano'n sa ng buhay ko rito eh. Paghuwag na. Ano ba yun? Binata ba yun o binat na? Binat. Binat na. Wala ako sa asawa. Pero yung SS, hindi. Ano ka makikinabang ka sa SS ko? Gusto double. Opo. Oy, buti na lang okay na yan, Nanay Virgie. Okay na yan, di baling dalaga. At least wala sakit na ulo. Opo. Very good. Oo, tsaka meron naman yata kayong mga pamangkin, di ba? Opo. Ay wala yun kasi ibang pamilya na sila. O sige, Nanay. So ngayon, ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Kasi parang ang worry mo ay yung kidney mo. Hindi pa na-check up. Opo. Hindi chinecheck yan po. Kaya lang monthly ang check-up nito. Every 3 months ang check-up. Minomonitor po yung yung CREA. Kasi pagka hindi ka So okay naman ang CREA mo. Okay naman ang CREA ngayon. Okay naman po ngayon. So bantayan mo yan. Dati nga po, stage 4, bumababa sa stage 3. Okay, very good. Continue lang po yung gamot, ma'am. Opo. So saan po kayo nagpapacheck up? So, Sir Reyes po. Sir Reyes. Kasi yan ang malapit sa inyo, sa Sampaloc. Sinoward ko po dyan yung mga gamot na pangkaterma ang gamot ko. Opo. Magkano inaabot yung gamot ninyo? Mga sobra pa nga sa 10,000 po. Oh my gosh. Ang mahal. 1,000 a month. Opo. Oo. Sige, Nanay. Basta mag-iingat ka. Ingatan mo yung arthritis mo. Sige, manawagan tayo. Hingi tayo ng tulong para sa mga gamot mo. Go ahead po, Nanay Virgie. Ako po si Berinia Paigmani na may sakit na arthritis sa buto, tsaka sa opta, tsaka kidney stone. Ang gawin, kailangan monitoring ng kidney stone. Pagka in-stop ko yung mga kidney stone, tataas ang CREA ko pag hindi ko nalagam. Tungkol naman sa tuhod, pag hindi ko po nalagam yung gamot na alendronate, 1,000 a month, lalong ma-deform ang aking tuhod. Yun ang sabi ng doktor. Kailangan alaga daw at continue po sa buhay. Umaasa po ako sa inyo lahat. Mama, papasalamat kung sino man ang tutulong sa akin. Hindi mahalaga yung kahit 100 o piso lang binigay. Importante, nakatanggap po ako, ma'am. Opo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. Sige po, Nanay Virginia Paigmani, sa mga gusto pong may puso po, may mabubuting kalooban na tumulong, pagsamasamahin natin, pwede po kayo magpadala sa GCash account na DCRH Operation Tulong. Naka-flash po sa inyong mga television screen, 0956-197-9471. Pakilagay po pangalan Virginia Paigmani, At Nanay Virgie, para meron kang pandagdag sa pambili mo ng gamot, bigyan ka ni Senator Lapid ng 2,000 pesos.
Opo, ma'am. Nanay Virgie, sige, pasalamatan mo si Senator. Nakikinig yun, malay mo, dagdagan yan. Sige ka. Go ahead. Maraming salamat, Senator Lapid po. Talagang napakabait ninyo kahit kailan. Kayo ang ilulo sa mga senador, parang wala akong narinig sa inyo, ma'am eh. Oo, Yung Senator Lapid. Lahat yung malapit po. Ang ganda ng pangalan ni Senator Lapid. Oo. Oh, nakikinig yan ba ngayon? O nakikinig pa si Sir Mark Lapid, yung anak, isa pa yun. Natulong yun dito sa atin. Maraming sa Lapid family. Oo, Sir Mark, ang lingkod Lapid. Tumulong sa mga nangangailangan po. Oo, mali mo, dagdagan yan. Nakikinig ang senator ngayon kung hindi busy ha. Pero pagbigay din tayo, 3,000 pesos mula kay Sir Michael Guy ng MG Forex. Ay, maraming salamat po, Sir Michael. DCRH, maraming salamat. Lalo Sige. po, ma'am, may Binauan, ma'am. Maraming Sige, Nanay, magpapalakas ka ha. At doon sa mga tutulong pagsama-samahin natin, kailangan ni Nanay Virginia Paigmani po ng halagang pwedeng niyang magamit pambili po ng kanyang mga gamot. Okay, Nanay? Maraming salamat, Nay, ha? Lagi mo ingatan ang sarili mo. Ayan. Okay, ma'am. Salamat po. Mga kaibigan, Nanay Virginia Dantes Paigmani mula po sa Sampaloc, Manila. Ay, ang bilis naman ng oras, alas 11 na. Sandali lang, bago tayo mag-overtime. Bigandaan muna natin ang mga mahalagang balita mula po sa ating mga kasama. Unahin muna natin yung follow-up report mula sa Sandigan Bayan, ha? Yung plunder at iba pang mga kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa, na-i-raffle na, ha? At napunta sa sala ng iba't ibang division ng Sandigan Bayan. Bilis ha. Alamin natin detalye niyan. Follow-up report mula kay RH5 Val Gonzales. Val, go ahead. May ilang minuto lamang matapos na mahihain dito sa Sandigan na Bayan ang patong-patong na mga kaso laban dito kay Senador Rodante Marcoleta, Mike Defensor at dalawang iba pa, ay agad na na-i-raffle na ng Sandigan na Bayan itong mga kasong plunder, paglabag sa Presidential Decree number 46 at yung dalawang kaso na yon ay agad nang na-i-raffle na ito, May, at napunta doon sa 4 na division ng Sandigan Bayan. Una dito sa kaso na laban dito kay Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at dalawang iba pa na sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Tabray. Ito yung mga campaign donor na nabanggit na rin dun sa nabanggit na rin yung kanilang mga pangalan, ay napunta sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Ito yung kasong plunder, May, ay napunta sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Yun namang kaso kung saan magkasama itong si Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta ay yung paglabag sa Presidential Decree number 46 ay napunta sa sala ng 4th Division ng Sandigan Bayan, habang yung kaso naman na paglabag din sa Presidential Decree number 46 laban dito kay Rodante Marcoleta at itong kay Joseph Varias Espiritu ay napunta naman sa 6th Division ng Sandigan Bayan, habang yung isa pang kaso na paglabag din sa Presidential Decree number 46 ay napunta naman o laban dito kay Marcoleta at Biray ay napunta sa 1st Division ng Sandigan Bayan. So yan, May, napunta sa 4 na division ng Sandigan Bayan yung magkakahiwalay na kaso na isinampa laban dito kay Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Lahat ng 4 na kaso na ito ay nag-ugat sa isang ombudsman na case. Ito yung kasong plunder at inaasahan ngayong maghapon na, May, kung makapaglalabas ay inaasahan baka makapaglabas na ng arrest warrant yung iba't ibang mga division kung saan napunta yung magkakaiwalay na kaso laban kay Defensor at Senador Marcoleta. Mula rito sa Sandigan Bayan, ako si Val Gonzales, DJ8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Samantala, punta tayo sa paligid ng Senado, ha? Ang Senado po, bantay sarado na. Alamin natin. Hingi tayo ng update kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle, go ahead.
Sarado, Miss May, na mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group itong paligid ng Senado. Ayon sa PSPG, naka-heightened alert sila sa labas ng kapulungan para masiguro yung kaayusan, kapayapaan ng mga posibleng demonstrasyon. May mahigit 50 ring pulis mula sa Southern Police District dito yung ipinakalat at patuloy yung undercar inspection. Kumpara sa mga nakalipas na araw, wala naman dito yung barikada ng mga barbed wire sa area na humaharang doon sa mga relihista na makalapit sa Senate Gate. Siniguro naman ng NCRPO yung sapat na security measures sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes. Sa ngayon, ang sabi ng hanay, wala pang formal na kahilingan ng liderato para sa karagdagang security assistance. Muling nilinaw ng NCRPO na labas lamang ng kapulungan yung kanilang saklaw at hindi ang mismong loob ng Senado. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Punta naman tayo sa DepEd. Ang Department of Education nagpasaklolo daw po sa Philippine National Police kaugnay po ng ulat na grooming ng terror group sa mga estudyante. Alamin natin detalye niyan. RH52, Edniel Parosa. Edniel? May nagpasaklolo ang Department of Education sa Philippine National Police at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno kaugnay ng ulat na grooming o tila pangikayat ng ilang extremist group sa mga nakakasalamuhan nilang estudyante online. Ito ang tinuturong dahilan ng pagiging mapusok ng mga suspects sa Maril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban. Bagay na itinuturing ng otoridad bilang unang school mass shooting sa Pilipinas. Aminado si DepEd Secretary Sani Angara na bago lamang sa kanila itong usapin. Kaya simula nitong nakarang linggo, nagpapabriefing na sila sa PNP, Department of Information and Communications Technology. Laon na rito ay binunyag sa Senado na Senator Risa Ontiveros na maaaring na-impluensyahan ng transnational group na 764 ang mga namaril sa San Jose National High School. At tapos ito, sunod-sunod na insidente ng pagdala ng armas at pagbabanta sa mga eskwelahan ang napigilan ng pulisya. Gaya ng pag-arasa sa ilang learners sa Aparis sa Cagayan at sa Parotac, Nuevo, Iloilo. Gayong din ang mga ugong ng security threat sa Tolosa, Leyte, Bagong Silangan High School sa Quezon City at isa pang insidente sa Cainta, Tarlac. Samantala may tutuluyan naman kasuhan ng Eastern Police District ang isa sa 2 grade 11 students na nakuhaan ng high grade marijuana sa isang school inspection sa Mandaluyong. Kinumpirma sa DZRH ni EPD Director Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. ay salang sa inquest ngayong araw. Ang hindi muna pinangalan ng suspect na nasa hustong gulang naman o 18 anyos na. Ipinasa naman sa kaukulang youth care facilities ang isa pang nahuling mag-aaral na 17 anyos o minor de edad pa lamang. Batay sa report na nakarating dito sa Campo Crame, nabistong nag-iingap ng kush o high-grade marijuana, aabot sa 60,000 pesos. Ang 2 estudyante na mag-initiate ng inspeksyon ng isang guro dahil sa report na nawawalang cellphone. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ihabol natin, may cling report lang. Nako, dun sa rally dyan po sa Diwasang Bonifacio, yung rally po, peace rally ng Iglesia ni Cristo, nasa 40 tons na daw, no, ng basura. 40 tonelada na kukolekta ng Manila DPS. Ibalita mo yung RH19 na Nolasco. Go ahead, Tina. Day, umabot na sa 13 truck ng basura o katumbas ng 40 tonelada ang nakolekta ng Manila Department of Public Services o DPS sa loob ng 24 na oras na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Ermita, Maynila kahapon. Sa forum kasama ang Manila City Hall Press Club, sinabi ni DPS Director Kenneth Amurawa, karamihan sa mga nakolekta nilang basura ay mga pinagkainan gaya ng mga plastik. Samantala sa pag-iikot naman natin sa liwasan, ilang mga street dwellers ang pinagkakitaan ang basurang naiwan sa lugar. Ang mga basura kasing plastic bottles at karton na iniwan ng mga religista ay kinolekta nila para maibenta. Naibebenta ang plastic bottles sa halagang 18 pesos kada kilo, habang 5 pesos naman ang kada kilo ng karton. Gaya ni Kuya JC at Ate Marimar na alas 7 pa kagabi, ay unti-unti nang naglinis at nag-ipon ng plastic bottles sa liwasan para kanilang maibenta sa isang trunk sa Divisoria at Galpan sa Tondo, Maynila. Naginaan nila itong ginagawa tuwing may aktibidad sa liwasan na nagsisilbing ng kabuhayan at ipinambibili ng pagkain para sa kanilang pamilya. Sa naging datos ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department, umabot ng halos higit 13,000 na miyembro ng INC ang nakibahagi sa kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Samantala, sarado pa rin sa mga motorista ang Ayala Bridge ngayon at hindi pa mabatid kung anong oras o kung hanggang kailan ito
isasara o hanggang kailan ito bubuksan. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa pamagitan ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po, inaabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit.